Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout kay Ricky Rodriguez from Masbate, Clint Jamar, Nix Addict sa recap, Reggie Lasoy, Mark Gian Barden, Blaze Sol Ages, Paul Patrick Sandolan Paraiso, Michael Kane Perez, Franz Mendoza, at kay Christian Rica Blanca. Salamat sa suporta mga lods. Sa pag-uumpisa ng ating karugtong na kabanata, kung saan nanggugulo ang isang hangal sa shelter, ay kinalaban nito isa-isa ang mga awaken na hukbo ng shelter, at pinapangaralan ng hangal si Li Feng na ang kakayahan nito ay umaasa sa iba, at wala itong diskarte sa laban, sa kadahilanang ang pangangatawan nito ay mahina, at dagdag pa na sinabi nito na nagmamayabang na kahit gaano pa kagaling ang abilidad nito ay hindi pera nito mapapantayan ang kanyang lakas, kaya wala itong kwenta. At nag-alala na napatingin si Siake dahil hindi nito inakala na pati si Li Feng ay matatalo ng hangal na ito, at hinihiling nito na sana dumating na ang ating bida. At maya-maya pa ay sinabi ng hangal na kahit ni isa sa mga awaken na hukbo nitong shelter ay walang marunong makipaglaban, at sabay tinanong din ito kung may makikipaglaban pa ba sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay hinagis nito si Li Feng sa labas ng ring na kanilang pinaglabanan, at dagdag pa na sinabi ng hangal na parang pati ang mga commander nito ay walang kakayahan na protektahan ang lugar na ito, kaya sumunod na lang ang mga ito na maging isa itong himpilang sangay ni Hien Huang para maprotektahan niya ang mga ito balang araw. At sagot na sinabi ni Siake na gusto nitong makipaglaban at hindi ito pumapayag sa mga sinasabi ng hangal na magiging sangay nila ang shelter na ito. At tinignan ng hangal si Siake at sinabi nito na babae ang kanyang makakalaban kahit gayong babae ito ay hindi siya magpipigil dito. At dagdag pa na sinabi nito na wala itong magagawa kung balak nilang gawing sangay na himpilang ang lugar na ito, gayong walang makakapigil dito. At sa paglapit ni Siake sa ring ay sinabi ni Li Feng na kalimutan na nito ang kanyang binabalak na makipaglaban sa hangal gayong ang kakayahan nito ay hindi para sa isahang laban. At malaki din ang kanilang agwat sa lakas gayong isang D-rank ang hangal nito na kalaban. At sagot na sinabi ni Siake, na alam nito ang kanyang ginagawa ngunit hindi nito hahayaan lang na isuko ang shelter, dahil batid nito na pinagpaghiran itong iligtas ng ating bida at ito na ang naging tahanan nila. At sa pag-akyat ni Siake sa ring ay nagbigay ng kondisyon ang hangal, na kung ito'y sasamahan niya kumain mamaya ay pagbibigyan niya ito. At sagot na sinabi ni Siake na tumigil ito sa kanyang kahibangan. Sa kabilang banda naman kung saan ay paparating na ang ating bida sa shelter, ay natano na nila ang shelter at inutusan ng ating bida si Jinbao na ito'y bilasin niya na, at sa pagdating nito ay nagulat ang isang babae sa pagdating ng ating bida, at bumaba na ito. Sa pagbaba ng ating bida ay sinabihan nito si Jinbao na dalhin nito si Anya at saka niya ito hanapin pag naihatid na nito si Anya. At sabay hinanap ng babae ang kanyang salamin dahil nahulog ito noong nagulat ito sa pagdating ng ating bida, at ginamit ng ating bida ang kanyang shadow break. Sa paggamit nito ng kanyang shadow break ay nagmamadali itong magtungo sa loob ng shelter at sinabihan niya ang babae na may dala itong 3 survivors at papasukin niya ito sa shelter pag natapos ang babaeng isuri ang mga ito. At sabay na pagtanto ng babae kung ito ba ang ating bida na tinatawag na Diyos ng digmaan. At sabay sumigaw ang babae kung sino ang ating bida dahil sa hindi pa nito nasuot ang kanyang salamin kaya hindi nito malaman kung siya ba talaga ang ating bida, at hirit na sinabi nito na hindi pa ito nasesuri. At nagmamadali na ang ating bida sa kadahilanang alam nito na may kaguluhang nagaganap sa shelter. At sa kabilang banda naman ay pamatak ang isang dugo, sa pagpatak ng dugo ay umuubo si Siake sa kadahilanang binubugbog na ito ng isang hangal, at hinawakan nito ang kanyang buhok. Sa pagkakahawak ng hangal sa kanyang buhok ay inangat niya ang mukha nito at sinabihan ng hangal si Siake na hanggang doon na lang ba ang kaya nito, at gayong halatang ito'y natalo na at dagdag pa na sinabi ng hangal na maganda ito, at kung lulumpuhin niya ito ay sadyang nakakaawa. At sabay ginamit ni Siake ang kanyang abilidad, at sa paggamit ni Siake ng kanyang abilidad ay nagalit ito sa kadahilanang ayaw pang sumuko ni Siake, at sinabihan ng hangal si Siake, na limitado lang ang pasensya nito, kaya kung ayaw pa nitong sumuko, ay mapipilitin ang hangal na ito'y papatayin niya. At dagdag pa na sinabi ng hangal na magiging sa kanya ang lahat ng babae sa shelter na ito, at lalong-lalo na si Siake, at sabay may lumabas na kamay ito pala ang kamay ng ating bida at sa paglabas ng kamay ay binitukan ng ating bida ang isang hangal, at sumubsob ang mukha ng hangal sa ring na kanilang kinatatayuan.
At tinanong ng ating bida si Siake kung ito ba ang may gawa nito sa kanya kaya nabugbog ito. At sinambit ni Siake ang pangalan ng ating bida dahil sa pagkagulat nito na ito'y dumating na, at maya-maya pa ay nagsigawan na rin ang mga tao sa kadahilanang dumating na ang kanilang Diyos ng digmaan. Nagalak si Siake sa pagdating ng ating bida, at sinabi ng ating bida na buti at ito'y sinabihan ni Jinbao kaya nalaman nito ang kaganapan sa shelter, at sabay sinabi ng ating bida na siya na ang bahala dito. At sabay binalaan ni Li Feng ang ating bida na ito'y galing sa kabilang shelter, at balak nitong kunin ang shelter at pamunuan, at dagdag pa na sinabi ni Li Feng na wala silang kalaban-laban sa mga ito. At tumayo na sa pagkakabagsak ang hangal, sa pagtayo nito ay napasigaw ito, at napatanong kung sino ang taong umatake sa kanya nang biglaan dahil papatayin niya ito, at habang nasa likuran ng hangal ang ating bida ay tinanong niya ang hangal na bakit niya ito hinahanap, at dagdag na sinabi ng ating bida na nasa likod niya ito ba't hindi ito tumitingin sa kanya. At natakot ang hangal sa sinabi ng ating bida gayong nararamdaman nito ang nakakakilabot na presensya, at sa paglingon nito ay tumama ang isang suntok ng ating bida, at galit na galit ang ating bida sa gulong ginawa nito kaya batid dito ang masamang titig ng ating bida, at sabay sinabi ng ating bida na hindi man lang nito magawa na tignan sa mga mata ang ating bida, at nang inig ang hangal sa sinabi ng ating bida, at sagot na sinabi nito na wag niya itong minamaliit, at lumingon ito, sa paglingon nito ay tumama ang sipa ng ating bida sa mukha ng hangal at ito'y bumagsak, sa pagbagsak nito ay sinabihan ng ating bida ang hangal na wala itong karapatan na makita ang ating bida. At sa kabilang eksena naman kung saan pinipilit ng hangal si Commander Lu na pumayag na ito sa kanyang sinabi na maging sangay ng himpilan nila ang shelter na ito. At dagdag pa na sinabi ng hangal na commander na swerte ang mga ito dahil sila ang napili ng mga ito, gayong kahit kakatayo pa lang nila sa shelter. At pinipilit ng hangal na commander na ibigay na sa kanya ang pamumuno dito dahil higit niyang mapapaunlad ang shelter at maging lalong malakas ang mga hukbo nito, at wag na itong magmatigas pa sa kadahilanang maganda ang ibinigay nitong alok at wag itong maging tanga kung nagbabalak itong tanggihan ang kanyang sinabi, at tugon na sinabi ni Commander Lu, na natutuwa ito gayong bibihira lang ang pagkakataon na ito, na magustuhan ito ng isang tanyag na commander, ngunit wala siyang karapatan para magdesisyon gayong ang may karapatan lang para magdesisyon sa mga bagay na ito ay ang ating bida, dahil siya ang nagligtas sa shelter na ito, at hindi pa ito dumadating kaya maaaring bumalik na lang ito. At sinabi ng hangal na commander na bakit hindi niya magawang magdesisyon gayong pumapabor sa kanya ang mga ibinibigay nitong alok, at pag pumayag ito ay maaari nitong ibigay ang kanyang proyektong ginagawa tungkol sa gene medicine at para maging umangat palalo ang katayuan nito. At sa tingin din ng hangal na commander na ang kanilang pinagmamalaking Diyos ng digmaan ay parang hindi nito matatapatan ang idinala nitong tauhan, at baka natalo na din nito ang pinagmamalaki nilang Diyos ng digmaan at pati lahat ng mga awaken na hukbo nito sa shelter, kaya wala na itong pagpipilian. At sabay narinig nila ang sigaw ng gwardiyang nagbabantay sa pintuan at tinanong niya kung sino ito sa kadahilanang may meeting pang nagaganap sa loob ng pinto. Ngunit pinabagsak ito ng ating bida. Maya-maya pa ay binuksan ito ng ating bida sa pagbukas nito sa pinto, ay sinabi nito na bakit may mga bantay itong dala-dala gayong ito ay ang kanyang tahanan. At habang papasok na ang ating bida ay hatik-hatik nito ang isang walang kamalay-malay na katawan ng hangal na nakadilaw ang buhok. At sabay inihagis ito ng ating bida sa paghagis ng ating bida ay tinanong niya ang commander kung ito ba ay ang kanyang tauhan, nagtaka sa gulat ang hangal na commander dahil hindi nito batid akalain na matatalo ito gayong alam nito na isa itong malakas, at bagbog sarado ang inabot nito sa ating bida. At sabay na pagtanto ng ating bida na tauhan niya nga ito gayong kilala niya ang pangalan nito at sinabi ng ating bida na umalis na ito dahil may pag-uusapan sila ni Commander Lu. At sabay napatanong ang hangal na commander kung sino ang ating bida, dahil isa itong napaka-arroganteng bata. At sagot na sinabi ni Commander Lu na siya ang Diyos ng digmaan na tinutukoy nila, kaya umalis na ito gayong may pag-uusapan pa sila. At sabay nagbanta ang hangal na commander na pagsisisihan nito ang kanyang pagtanggi. At umalis na ito, sa pag-alis nito ay napatingin ang ating bida dahil sa galit na galit ito sa nangyari. At sabay pinaupo na nito ang ating bida sa pag-upo nito ay tinanong ni Commander Lu ang ating bida kung anong nangyari sa lakad nito at kung nakita na ba nito ang kanyang kapatid, at sagot na sinabi nito na hindi pa ngunit may ebidensya na ito, kaya may kailangan itong makuha. At tanong na sinabi ni Commander Lu kung ano yon.
At binanggit ng ating bida ang pinakita nitong video tungkol sa tumangay sa kanyang kapatid kung maaari ba nitong maibigay ang larawan ng babaeng kumuha sa kanyang kapatid. At sabay sinabi ni Commander na siya na ang baalang umutos sa kanyang mga tauhan na gawin iyon, at dagdag na tinanong ni Commander Lo kung kailan ito aalis, at kung kakailanganin ba nito ng mga makakatulong. At sagot na sinabi ng ating bida na aalis ito pagkakuha ng larawan na pinapasuyo nito, at hindi na nito kailangan pa ng makakatulong, dahil ang shelter ay nasa mahalagang sitwasyon, at ibibigay nito ang address ng pinakagitna ng Chinchuan. Dahil ang lugar na ito ay may maraming malalaking patay na zombies, na pwede itong gawin mga sandata, na higit na makakatulong sa kanila para mapaunlad palalo ang kanilang shelter, at para hindi na sila matakot sa darating na paglusob ng mga zombies. At nagulat si Commander Lu sa kanyang narinig gayong kung totoo ang sinabi ng ating bida ay makakatulong ito na kalabanan ang himpilan ni Commander Hien Huang kahit wala ang ating bida. At dahil sa binigay na impormasyon ng ating bida ay pinasama ni Commander Lu ang ating bida dahil may pupuntahan sila at may ibibigay ito sa kanya, at sa pag-alis nila Commander Lu at ang ating bida ay pumasok sila sa ikalawang palapag ng ruins kasama si Professor Jiang. At sinabi ni Commander Lu na noong mga nakaraang araw ay natapos na nila ang ikalawang palapag ng ruins at inaantay nila na bumalik ang ating bida. Dahil sa may napag-usapan sila na ito ang unang pipili ng gusto nitong treasure. At sabay sinabi ni Professor Jiang na bilisan na nito dahil sa gusto na niya itong makita, gayong kahit siya ay hindi pinapayagang makapasok at makita ito, at hindi na ito makapag-antay pa. At sabay binuksan na ito ng ating bida sa pagbukas niya nito ay sinabi nito na ito'y nagagalak gayong noong pagpunta nito sa Chichuan ay hindi ito nakakita ng sandatang naaayon sa kanya. At ngayon hindi na siya mag-aalinlangan pa. At sa pagpasok ng ating bida ay napansin nito na walang dapat ipag-alala gayong ligtas ang lugar na ito at wala itong nararamdaman na anumang panganib. At pinagpatuloy na ng ating bida ang kanyang pagpasok at napansin ng ating bida na kakaiba ang ruins na ito dahil hindi ito katulad ng Chinchuan na ruins. At dagdag na sinabi ng ating bida na baka ang ruins na ito ay isang misteryong palaisipan na ruins. At makalipas ang ilang sandali ay natunton na nito ang bawat treasure. May nakita itong apoy na kalasag, at ang kakayahan nito ay palakasin ang depensa ng nagsuot at may kakayahan din itong sunugin ang kalaban. At ang pangalawang treasure nito ay isang bracelet na kayang palakasin ang pisikal na lakas, at ang pangatlong treasure ay ang God Large Sword, at ang sandatang ito ay may misteryosong kapangyarihan ng Diyos, at may kakayahan din itong magpalabas ng isang nakatagong potensyal, at dagdag pa nito na meron din itong laso na abilidad. At naguguluhan ang ating bida sa pagpili dahil bawat treasure ay may espesyalidad, at napatanong ito kung ano ang kanyang pipiliin, at sinabi ng evolution tree na piliin ito ang trial token na nasa harap ng ating bida, at napatanong ang ating bida dahil sa bigla itong nagsalita, at tinanong niya ulit ang evolution tree kung tama ba ang narinig nito na ito ang kanyang pipiliin. Ang trial token ay ang gate pass para makapasok sa loob ng tore at para makalaban nito ang iba't ibang nilalang. At sinabi ng evolution tree na makakatulong ito sa kanyang paglakas, at sa paglapit ng ating bida ay sinabi ng evolution tree na ang treasure na ito ay makakatulong sa kanya para mangolekta ng mga puntos at mapapaunlad pa nito ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. At habang tinitignan ng ating bida ang treasure ay napaisip ito na dahil sa kanyang evolution tree ay walang limitasyon ang kanyang kakayahan, kaya nababagay sa kanya ang token trial na ito. At napagtanto ng ating bida na ito ang kanyang pipiliin. At sabay kinuha na ng ating bida ang treasure, sa pagkuha niya dito ay sinubukan niya agad ito. At sa ginawa nitong pagsubok sa treasure ay nawala ang ating bida. Sa pagkawala nito, ito ay napunta sa ibang dimension, at bumungad sa ating bida ang napakahabang tore, at ito ang tore ng pagsubok. At makalipas ang ilang sandali ay may isang babaeng nagsasalita, at nagtaka ang ating bida gayong hindi niya ito kilala. At sabay nagpakilala ito na siya ang gabay sa tore ng pagsubok, at maaari niya itong tawaging tata, at sabay sinabi nito na kung may itatanong ito tungkol sa tore ng pagsubok ay sasagutin niya ang mga itatanong nito. At sabay napatanong ang ating bida dahil may gabay din pala ang tore ng pagsubok, at sinabi ni tata na ipapaliwanag niya muna ang kanilang sitwasyon, at sa pagpapaliwanag ni tata ay sinabi nito na ang tore ng pagsubok ay may iba't iba itong lugar. At sa bawat stage nito ay may pagsubok,
at sa bawat pagtaas ng palapag ng kanyang pupuntahan ay mas lalong papahirap ang bawat stage at may kabuuan itong 600 na palapag, at sa bawat pag-angat nito ng ika-150 na palapag, ay magbibigay ito ng isang negatibong estado, at dadagdagan ang antas ng kahirapan, at pag nag-umpisa na ang tore ng pagsubok ay may kalahating buwan lang ito para tapusin ang tore ng pagsubok bago ito mawala. Sabay sinabi din ni Tata pag hindi nito natapos ang stage at ito'y umalis ay mas lalong mababawasan ang oras nito. At napatanong ang ating bida kung ilang oras ang babawas pag ito'y hindi niya natapos o nabigo ito, at sagot na sinabi ni Tata na 1 araw ang mababawas pag siya ay nabigo kaya dapat handa ito. Maya-maya pa ay sinabi ng ating bida na dapat wala na siyang sayangin pa na oras, at ito'y naghanda ng pumasok, at napatingin si Tata sa kadahilanang hindi pa ito tapos magpaliwanag. At nakita na ng ating bida ang pinto, at tinanong nito si Tata na kailangan niya lang pumasok sa pinto na ito, at sang-ayon na sagot nito at sinabi hindi pa ito tapos magpaliwanag. At sabay pumasok na ang ating bida sa pagpasok nito ay nabigla ito gayong naging isang malawak na kagubatan ang kanyang napuntahan, at sinabi ni Tata na wag itong magpadalos-dalos gayong ito sana ang kanyang babanggitin na bawat stage ay may iba't ibang senaryo at ang pintuan na pinasukan nito ay isang teleport gate. At makalipas ang ilang sandali ay lumabas ang mga asong halimaw, at sinabi ni Tata na kailangan lang nitong patayin ang bawat halimaw para ito'y makapunta sa kasunod na palapag. At dagdag pa na sinabi ni Tata na kailangan nitong tandaan ang mga sinasabi nito dahil sadyang napakadelikado ng tore ng pagsubok, at biglang nawala ang ating bida. Nagulat si Tata gayong umalis na naman ito nang hindi pa ito tapos magsalita, at sa pagkawala ng ating bida ay natapos niya agad ito ng 30 segundo kaya nagtaka si Tata dahil natapos ito ng ating bida ng ganun kabilis, at makalipas ang ilang minuto ay natapos na ang ating bida at ito'y lumabas na sa tore ng pagsubok. Sa paglabas ng ating bida ay napatanong si Professor Jiang kung bakit sobrang tagal nito gayong inabot ito ng 30 minuto sa loob ng ruins, at parang mamamatay na ito sa pagkasabik nitong pumasok. At sinabi ni Commander Lu na wag itong magmadali. At sabay nakalabas na ang ating bida sa paglabas nito ay sinabi ng ating bida na pasensya kung natagalan sila sa pag-aantay nito. At napatanong si Professor Jiang kung ano ang nangyari sa pagpasok nito, at sinabi ng ating bida na walang anumang panganib ang sa loob ng ruins, kaya pwede na itong pumasok, at sabay tumakbo na papasok si Professor Jiang, at hirit na sinabi nito kay Commander Lu na siya na ang tumawag sa mga estudyante nito gayong mauuna na itong pumasok dahil sabik na nitong makita ang treasure. At sabay natuwa ang ating bida gayong hindi pa rin nagbago ang ugali ni Professor Jiang. At sinabi ni Commander Lu na sadyang ganyan niyang pagtungkol sa pananaliksik. At napatanong si Commander Lu kung nakapili na ba ito ng gusto nitong treasure, at sagot na sinabi ng ating bida na maganda ang napili nitong treasure, at sa isip-isip ng ating bida na naalala nito ang sa loob ng tore ng pagsubok gayong nagulat si Tata dahil natapos ng ating bida ang ika-150 ng palapag ng 10 minuto lamang. At hindi lang karanasan sa pakikipaglaban ang nakuha nito gayong sa tulong ng Evolution Tree ay nakakuha din ito ng mga puntos sa bawat pagpatay nito sa mga halimaw. At inabot na ni Commander Lu ang larawan na hinihiling ng ating bida, ito ang larawan ng misteryosong babae na kumuha sa kanyang kapatid. At dagdag na tinanong ni Commander Lu ang ano ang susunod nitong plano, at sagot na sinabi ng ating bida na gusto niyang pumunta sa Shong City, at baka ang lugar na ito ang makakatulong para matagpuan na niya ang kanyang kapatid. At sa pag-uusap nito ay sinabi ni Commander Lu na mag-uusap sila habang ito'y naglalakad, at sambit na sinabi ni Commander Lu na aalis ba ito mamayang gabi, dahil batid ni Commander Lu na ang Shong City ay may kalayuan. At sagot na sinabi ng ating bida na pagkatapos niyang maghanda ay aalis na siya, at dagdag na sinabi ni Commander Lu gayong hindi na niya ito kailangan pang ihatid, dahil sa magiging abala ito at sinabihan niya din ang ating bida na mag-iingat ito sa kanyang paglalakbay. At nakarating na ang ating bida sa pinto ng kanilang kwarto, at pagbukas ng ating bida ay nakita nito si Anya na natutulog kaya napansin ng ating bida na baka ito ay napagod. Kaya napag-isipan nito na bukas ng umaga na lang ito aalis gayong para makabawi si Anya ng lakas. At sa pagdating ng ika-6 ng umaga ay ginising nito si Anya, at sinabi ni Anya na hindi pa naman umaga, at sabay sinabi ng ating bida na mag-ayos na ito gayong aalis na sila.
At sa paglalakad nila ay tinanong ni Anya ang ating bida kung aalis ba sila ng ganon-ganon lang nang hindi man lang nagpapaalam, at sagot na sinabi ng ating bida na mali iyon. Ngunit kung magpapaalam pa ito ay siguradong sasama ang mga ito, at ayaw ng ating bida na magsama ng kahit ni isa sa kanila gayong napakadelikado ng kanilang pupuntahan. At napansin ng ating bida nang may isa na namang lumabas, at ito pala ay si Siake, at sinabi ni Siake na aalis na naman ito nang hindi nagpapaalam, at ngayon ay sisiguraduhin niyang makakasama siya at tugon na sinabi ng ating bida na hindi ito pumapayag gayong napakadelikado ng kanyang pupuntahan at kailangan din siya dito sa shelter, at galit na sinabi ni Siake na nagdadahilan na naman ito, hindi siya lalakas gayon kung mananatili lang siya dito, at hindi niya mapoprotektahan ang iba, kaya gusto nitong sumama kasi gusto nitong mapaghusay pa ang kanyang abilidad, dahil gusto nitong higit pa na lumakas. At dagdag pa na sinabi ni Siake na si Anya ay isang bata pa lang, kampante ba ito na maprotektahan nito ng maayos ang batang si Anya? At sabay sinabi din ni Anya na tinulungan siya ni Sister Siake kahapon, at gusto niya din itong makasama. At sa pagsasalita ni Anya ay napapayag niya ang ating bida, at sinabihan nito si Anya na maghanda na sila at ipasok na sa dimensional space nito ang kanyang mga gamit. At kailangan na nilang umalis gayong pag nalaman ng iba ay siguradong magkakagulo, at natuwa si Siake at Anya dahil sa ito'y pumayag. At makalipas ang ilang sandali ay tinatawagan ng ating bida si Long at inutusan niya ito na pumunta sa Shong City at baka may ebidensya silang makuha tungkol sa kanyang kapatid, sa kadahilanang madami na silang nasasayang na oras sa paghahanap nito, at kailangan na nilang bilasin, at dito na matatapos ang ating kabanata mga Lodi, abangan ulit ang susunod na kabanata. Pa-like and subscribe mga Lodi, more thanks.